Okay, parto natin doon sa inuusig ano. Hindi kayo inuusig. Uulitin ko na naman. Ang iglesia ay hindi inuusig. Walang nang uusig. Nakapakabait ang gobyerno na ito. Ewan ko ba sa inyo? Sabi nga nila, uulitin ko. Dumikit kayo kasi sa mga Duterte. Kaya nasira na. Sasabihin nyo, hindi nasira ang iglesia, nasira na. Marami na ang nagsabi na nasira na ang iglesia. Sabi ko sa inyo, hindi ganyan ang iglesia, guys. Mga bata pa kayo kasi kaya narasok tidarayo. But hindi ganyan. Ang iglesia ay mapagpakumbaba. Kung ano naman ang ibato nila sa inyo, batuhin mo ng tinapay. Kaso, binato kayo ng bato, granada naman yung ibabato ninyo. Hindi ganyan. Kami ang naunang iglesia, kaya ang sinasabihan ko kayo. Kaya sinasabi ko sa inyo. Yung pagkatiwalag ko, hindi naman matindi yung rason na kung bakit ako natiwalag. Pinagmamalaki na ninyo yun. Tinitaran ninyo. But sa akin, hindi ako, I don't have an ill feeling kung bakit ako natiwalag. Magpapakamatay ba ako? Hindi. Kasi talagang iba na, nakita ko na iba na. Yung bangka, sabi ko nga, ang dami ko ng example. Yung bangka or barko, nakasakay tayo sa barko. Alam mo na yung barko, mapanan ije gayong-gayungan. Yung sa ipo-ipo, yung tubig na ipo-ipong ganon, hindi ka ba tatalon? Alam mo nang iba ang papupuntahan ng barkong sinasakyan mo or yung bangka, iba na ang sasakay ka pa rin doon. Siyempre, as much as possible, just to save my life, I have to get out. Ganon ang nangyari. Hindi, at saka huwag niyong ipinagmamalikay sa akin ang INC dahil ipinanganak ako dyan. Dyan ako tumanda. Kung matibay kayo, mas matibay pa ako sa inyo. I was a deaconess. My husband was a head deacon. Head deacon ang asawa ko, choir member yung ano. Dati choir member yung dalawang anak ko. Kung sinasabi ninyo matibay kayo, matibay kayo sa salita lang pero wala sa gawa. Pagka sinabi ninyong matibay kayo sa pananampalataya ninyo, you have to carry it away with your good behavior. Huwag niyong ipinagmamalaki, di ba sinabi, do not be proud. Sinabi ko na, tinalakay ko na naman isang yesterday. Huwag niyong ipinagmamalaki ang pagka-iglesia ni Kristo ninyo. Ang ipagmalaki ninyo yung maganda ninyong gawa. Sige na naman, eto na naman. Sabi ninyo, bakit kasi tinataon na anniversary ng iglesia sa kayo pa ang mayabang? Yung presidente pa ang gusto nyong mag-get down. Paano hindi niya pinili yon? Okay, pinili niya yon kasi hindi naman kayo sa kalsada dati nag-anniversary. Doon naman kayo sa Philippine Arena. Kaya nga ginawa nila ang purpose ng Philippine Arena para hindi na kayo kung saan-saan kayo nagpupunta pagka anniversary. That's the purpose of it. Since na mayroong Philippine Arena, it's always there. Mga taga-abroad pa nga pumupunta doon. Ngayon, doon na kayo manggugulo sa EDSA. Ang EDSA, yun ang pangguguluan, dagiti taga sanlibutan. Talaga guys, talaga mga INC, talaga sinira ninyo ang pangalan ng INC talaga. Sinira na ninyo. Bakit kayo na ang mang-uusig doon sa accountability and transparency? Bakit kayo na ang nang-uusig? Hindi na ninyo inisip na ang INC naman ay hindi nagbabayad ng tax. Bakit kayo ang nang-uusig? Yung pangwalo na walong rally na. Ang laki na ng ginastos ninyo. Di ba pinost ko pa si Epifanio Labrador? Di ba nasabi din niya yon? Di ninyo alam kung magkano na ang ginastos ninyo? Kung sa Amerika yan talaga, Diyos ko dahil, sinabi ko na sa inyo, kung Amerika yan, sarado na. Naisara na ang kapilya.
naisarado na ang relihiyon na yan. Hindi ka pwedeng ano-anuhin mo ang relihiyon mo dito. Number one mo nga panggulo ka diyan sa estado. Only in the Philippines. Kasi binigyan like I said manon, binigyan kasi ng gobyerno ang mga privilege ng iglesia. Ngayon inaabuso nila yung pribilehiyo na ibinibigay. At saka dapat na yung anniversary ninyo, hindi ninyo itinaon sa SONA. Kung itinaon naman, hindi naman alam ni Presidente na dyan kayo sa kalsada. Ang alam niya, doon kayo sa Philippine Arena. Kaya hindi niya, he was not thinking na dyan kayo sa kalsada pupunta. Tapos nakikulab pa kayo sa mga kriminal. Ay, sabi ko sa inyo, bahala kayo. Pero kung ako lang, sa akin lang, sa akin lang, hindi maganda. Hindi maganda, not at all. Not at all. Ne, tingnan ninyo pagsawsaw andan ni ka Eduardo. Kung ano na ang sinasabi sa kanya. Noon iginagalang. Sabi nga, ang taas ng pagkakilala nila kay ka Eduardo, pero ngayon basura na lang siya. Pagtabtabaawan demonyo na ang tingin sa kanya. Gusto ba ninyo yon? Masaya ba kayo noon? Hindi ko mo mayroon kayong bunganga, hindi ko mo kaya ninyong mangbastos. Very sharp ang inyong mga dila kasi nahaluan na kayo ng Duterte, Kaya ganun na rin kayo magsalita. Sa akin lang, being nakakatanda sa inyo, sinasabi ko lang sa inyo kung ano ang totoo, ang kalagayan ng iglesia noon. Napakataas ang tingin nila sa iglesia. At saka yung mga salita ninyo, hindi kami nagsasalita ng ganun. Ang ginagawa ninyo, kung minsan parang nagpapabiktim kayo, but hindi ninyo napansin na kayo na ang nang bibiktima. Kami mababait at kami talaga lalo na dito, iginagalang ang iglesia dito. Sa akin naman kung hindi ako nag-vlog at hindi ko nakita, siguro hindi naman. But it's okay lang nga natiwalag ako, at least I have sasabi ko yung mga yung mga feeling ng mga kapatid na hindi sila makapag-bring up yung emotion nila. Kasi natatakot sila, matitiwalag sila. So okay na lang na ako ang matiwalag. Pag hindi naman ako itiniwalag that my comment on that day, talagang magko-comment pa rin ako. Dahil nakikita ko ang mali. Kaya talagang matitiwalag ako no matter what. Ako yung tao na ayaw ko yung may dihado. Ayaw ko yung may nadidihado talaga. Even at my work. Pag may nakikita akong co-workers ko na nadidihado, nakikibatin ako. When they saw me, I was a very strong woman. So, iniligay akong union representative. I was a union rep. Kasi nakita nila kung gaano ang tapang ko. Ganyan guys. Kaya wag masyadong atapang-atao. At tingnan ninyo, you carrying the name of the church. Kayo ang model. Modelo kayo. 'Di ba, ang iglesia, we are the light. Ngayon, ang ginagawa naman ninyo ngayon, hindi na light. Tayo na ang dilim. Sabi niyo ako ang nadidimlan, hindi ako nadidimlan. Ako ang I was the one that discovered that something wrong. That's why I was ready to get out. Sabi ko nga, uulitin ko, yung barko, alam mo nang pataob yung barko, hindi ka ba tatalon?
Eh kung ando doon ka, wala kang ginawa, anong tawag? Tanga. Di ba? Okay, hanggang dyan sana naintindihan ninyo ang ibig kong sabihin. It's up to you. Kung i-continue yung pambabas ninyo, eh di may ano na naman ako, may topic na naman. Miga love shout out at ako'y magsibog na.